Isang pinagpalang hapon po, mga kapatid, tayo tumayo. Amen. Salamat sa ating buting Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin. Amen. Siya ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa kanya nagaling ang lahat ng meron tayo. Siya'y mabuti sa atin. Sabi po ng salita ng Panginoon, give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. Pwede mo bang batiin ang katabi mo ng 2,000? Ang nasa likod mo at sabi mo sa kanya, kapatid, ikay mahal na mahal ng Diyos. You are Charito. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mabuting Panginoon. Hallelujah. He alone is worthy to be praised. Everybody shout, Hallelujah. Praise the name of Jesus. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Everybody, let's make a joyful noise unto our God. He alone is worthy to be praised. Sama-sama nating papurihan ang ating mabuting Diyos sa hapong ito. Papuri na nagmumula sa ating mga puso. Come on, let's go, friends, to our God. He alone is worthy to be praised. Oh, hallelujah. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your name, O Lord. Now what I've seen, got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Praise God. Woo! So long to my old friend. What is that? Burden and bitterness, you can just keep it moving. You ain't welcome here. Yes. From now till I walk the streets of gold, I sing of how He saved my soul. This wayward son has found his way back home. Woo! Oh, pick me up, turn me around, place my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Was another one. I am free. I am free. I am. Let's declare it. Have lost another one. I am what? Because we believe on our Lord Jesus. Have lost another one. I am free. We are free. We are free to serve our God. Woo! Have lost another one. I am free to serve Him. To give Him glory. Woo! Oh, have lost another one. I am free to serve You, Lord. To give You praise. And have lost another one. I am free. I am free. Oh, pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Heal my heart, change my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Sing it again. Pick me up, turn me around, place my
we bless your name, oh God.
Send your Son. Thank you, Jesus, that you came. Lay down your life for us to have eternal life. Father God, we give you all the glory, all the honor and praise. And in Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Tayo pong makaupo natin. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? Holy Spirit. This is a happy day. Can you say amen? Amen. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is a beautiful day. This is a happy day. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Come on. Give Him praise. There is joy in the house of God. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is truly awesome. Amen. 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 Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Sa pamagitan po nito ay ipinapahayag natin na tayo po'y pinatawad na at tayo'y pinagaling na. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan po nito, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan po nito, ang ating mga sakit ay
pinagaling na. And if you are watching this broadcast and you are sick in your body, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that today? Today is your healing day. One more time. Today is your healing. Louder. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI, today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Amen. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering, because the truth is you are not just watching a broadcast, you are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come! Join us and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa oras na ito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets at e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Another thing, para sa mga nag-aabang sa EMI Online Season 6, still open for registration. Pwede pa rin pong humabol. Bukas pa ang registration for EMI Online Season 6. Ang orientation po ay sa May 19, Friday, 9 p.m. via EMI Online TV, EMI page. Ang Season 6, Session 1 ay magsisimula sa Sunday, May 21, 8 p.m. Dito po sa EMI Online TV, EMI page, live broadcast.
One last thing. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 hanggang 27. Gaganapin sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 pesos discount only until the end of July or for the first 500 campers, whichever comes first. Ano pang hinihintay mo, kabiyaya? Mag-register ka na. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. Tuloy-tuloy po ang registration. Register na. You can see the link on your screen. Pagkalipas ng pandemya, EMI Camp na po ulit tayo. Promise, mga kabiyaya, super saya po ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 93. Today, we are going to talk about authentic giving. As obvious as it can be, not all giving is authentic. How does giving become authentic? What is an authentic giving? Let's talk about giving today. I'm sure you want to talk about giving because full grace believers are authentic givers. Can you say amen? Amen. So let's first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. It is always with great joy and delight to come together in your house. For even the psalmist declare, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is joy and peace in your presence. There is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Let's talk about giving. Let's talk about authentic giving. Mahalagang alam natin ito sapagkat regular po natin itong ginagawa. Ginagawa po natin ito every given Sunday. We come together, we sing songs of praise and worship, and we give our offering. Mahalaga lang na alam natin kung yung ating pagbibigay ay papasa sa pamantayan ng authentic giving. What is authentic giving? First, what is authentic? Authentic simply means conforming to the standard, genuine or legitimate. Authentic giving means conforming to the biblical standard of giving. Meron pong pamantayan ang pagbibigay ayon sa katuruan ng banal na kasulatan. One of the most common mistakes in giving is the idea of whatever it is, just give. Kahit ano yan, ibigay mo. Kahit ano yan, makapagbigay lang. Yun po yung idea na nasa isip ng ilang mga tao. Basta makapagbigay lang o magbigay ka lang. Hindi man lang natin naisip ng ating ibinibigay ay pumapasa po ba sa pamantayang itinakda ng salita ng Diyos. So let's talk about this. Upang masiguro po natin ng ating pagkakaloob ay standard, legitimate, genuine, and it passes the standard of authentic giving. Let me share this with you. What is an authentic giving? Number one,
Authentic giving is to give with the right motive. Not just give, but give with the right motive. 2 Sundays ago, we discussed this even more profoundly. If you remember, series number 91 entitled Motives of Your Heart. Tinalakay po natin, malalim na pagtalakay patungkol sa motibo ng puso. If for any reason you missed that broadcast, please do the catch up. You can see the broadcast sa EMI page, doon po sa broadcast archives. Hanapin niyo po series 91, The Motives of Your Heart. Now, I said that to let you know, motives may not be important to some people, but it is extremely important to God. Proverbs 16:2. You may think everything you do is right, but the Lord judges your heart. Who judges your heart? The Lord judges the motives of your heart. I suppose it should be very important to us because everything we do, including our giving, sapagkat ito po ay huhusgahan ng Panginoon. Dapat tama ang motibo, hindi lang sa ating pagbibigay, kundi sa lahat ng ating ginagawa, kasama po ang ating pagbibigay. Pagdating po ng panahon, tayo haharap sa Panginoon upang husgahan ang ating mga ginawa. Hindi po upang husgahan ang ating kaligtasan. Not at all. Ang ating kaligtasan ay hinusgahan na sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. This judgment seat of Christ is not a judgment unto condemnation, but unto remuneration. Pagtayo natin sa harapan ng hukuman ni Kristo, hindi husgahan kung tayo ligtas o hindi. Ligtas na po tayo dahil ang kaligtasan po natin ay hindi ayon sa ating gawa. Ang ating kaligtasan ay ayon sa masaganang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And make no mistake about this, salvation is not a reward of your work. It is the gift of Christ's finished work. Can you say amen? Palakpakan muna si Lord. Amen. 1 Corinthians chapter 4 verse 5, the Apostle Paul writes, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of man's hearts, that at that time, each will receive his praise from God. The word praise here comes from the Greek word epainos, meaning laudation, commendation, or reward. Pagtayo po natin sa judgment seat of Christ, sa Greek po, bima. This is the awarding ceremony. Lahat tayo tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo upang husgahan ang ating mga gawa. At ang ating mga gawa ay huhusgahan ayon sa motibo, kasama ang ating pagbibigay. Kaya hindi po tama yung ideyang basta makapagbigay lang. Kahit ano, basta makapagbigay lang. Mahalagang magbigay, pero kailangan ipasa natin ang ating pagbibigay sa pamantayang itinakda ng salita ng Diyos. Ang unang pamantayan, magbigay ng may tamang motibo. Sapagkat anumang pagbibigay na hindi pumapasa sa tamang motibo ay walang gantimpala. Gaano man ito kalaki. Sapagkat ang gantimpala ay hindi po sa dami ng ating nagawa, kung hindi po sa tamang gawa, sa tamang motibo. At ito ay ayon sa tamang motibo ng ating paglilingkod. As you all know, people may give for so many reasons besides the right one. People may give with the wrong motive. Anumang motibo na hindi pumapasa sa pamantayang itinakda ng salita ng Diyos ay mali, hindi tama, hindi katanggap-tanggap, at walang gantimpala. In short, let us not talk about 101 wrong motives
Let's just focus on the right motive. Sapagkat any motive that does not pass the right one is a wrong motive. Kung pag-uusapan natin ang napakaraming maling motibo, masyado tayong maraming pag-uusapan. Pag-usapan na lang natin yung tamang motibo dahil lahat ng motibong hindi papasa sa tama ay mali. Tama po ba yun? Let's talk about the right motive. Let's talk about the motive that will pass God's standard. So the question is, what is the right motive? Let me show you. 1 Corinthians 16:14. The Apostle Paul writes, do everything in love. Gawin natin ang lahat ng bagay sa pag-ibig. Ang tamang motibo ay pag-ibig. Ang pinakamataas na motibo ay pag-ibig. Ano man ang ating gagawin, kasama na po ang ating pagkakaloob, kailangan ito'y sa pag-ibig. This is the highest standard. This is the biblical standard. For your giving to be an authentic giving, it must be done with the right motive. This is the highest standard. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, the Apostle Paul writes, we continually remember before our God and Father your work produced by faith. What's the next line? Your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Napansin niyo po ba yung tatlong salita? Faith, love, and hope. They sound familiar, isn't it? 1 Corinthians 13:13. These three remains. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. The highest reason for whatever we do must be love. Do everything in love. Give in love. Magbigay dahil sa pag-ibig. Pwedeng magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi pwedeng umibig ng hindi nagbibigay. Remember the old adage, you can give without loving, but you cannot love without giving. Your act of giving should be prompted by love. Everything we do should be prompted nothing less than love. Ika nga, love lang. Can you say amen? The motivation of love. Number one, our love for God. Yan ang pinakamataas na motivation, ang ating pag-ibig sa Diyos. But make no mistake about this, when we talk about loving God, we must always remember that God first loved us. 1 John 4:19, we love Him. And pray tell me why we love Him. Because He first loved us. Can we read this verse together? Out loud. 1, 2, 3. We love Him because He first loved us. One more time. We love Him because He first loved us. Huwag kalimutan po, hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At kung mahal natin ang Diyos ay dahil minahal tayo ng Diyos. Diniposito ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At mula sa yaman ng kanyang pag-ibig na nasa atin, sumasalok tayo ng timbang pag-ibig para mahalin ang Diyos at mahalin ang sinuman sapagkat sa ating bagsak na kalagayan, wala tayong kapasidad magmahal. Pero tayo'y minahal ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At dahil sa kanyang pag-ibig, tayo'y naligtas. At ngayong tayo'y ligtas na, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Romans chapter 5 verse 5, the Apostle Paul writes, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.
If you are truly born again, you have the love of God inside your born again spirit. You are in a better position to express that love because that love has been poured out. Not being poured out, not will pour out, has been poured out. Naibuhos na. Nasa atin na po ba ang pag-ibig? Wala pa. Naibuhos na po ba o hindi pa? Kung naibuhos na ang pag-ibig, nasa atin na. Kaya natin mahal ang Diyos sapagkat ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Can you say amen? Our capacity to be motivated by love is through the love of God that has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Number one, our love for God. Number two, our love for the church. I don't mean local church. I do not mean organizational church. I mean the universal church. Pag sinabi ko pong universal church, ang tinutukoy ko ay ang lupon ng mga mananampalataya, anuman ang pangalan ng ating simbahan, binubuo tayo ng isang katawan ni Kristo. Can you say amen? Ang local church po hindi po permanent at hindi po forever. Wala na po ang pangalan ng local church ninyo pagdating sa langit. Ginagamit lang natin ang pangalan ng local churches dito for identification. Pero over and above sa pangalan ng ating mga simbahan, tayong lahat ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. Magkakapatid tayo sa malaking pamilya ng Diyos saan mang panig ng mundo sapagkat isa lang ang ating Panginoon at tagapagligtas. Can you say amen? Jesus took personal when anyone attacked the church. Natatandaan niyo po sa Acts chapter 8, nagkaroon ng great persecution. Pagdating sa Acts chapter 9, itong si Saulo ay may dalang pahintulot galing sa Jerusalem papunta ng Damasco para hulihin ang mga Kristiyano doon. Remember that story? At habang siya'y naglalakbay sa daan ng Damasco, siya po ay nasilaw sa isang sinag, siya po'y nasubasob at nagsalita ang tinig, Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig? Personal para kay Jesus, ang usigin mo ang kanyang iglesia sapagkat mahal ni Jesus ang kanyang iglesia. Ang iglesia ay ang kanyang katawan. Hindi mo maaring saktan ang katawan nang hindi mo sinasaktan ang ulo. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Kaya mahal ni Jesus ang kanyang iglesia. Hindi ba't dapat pag-isipan natin ito? Kung mahal ni Jesus ang kanyang iglesia, at mahal natin si Jesus, di dapat mahal din natin ang mahal ni Jesus? I believe so. Sapagkat kung mahal mo ang isang tao, ang sino mang mahal niya ay dapat mahal mo. We say, I love you, Jesus. We always say, I love you, Jesus. Then if you love Jesus, you should love His church. Sapagkat ang kanyang iglesia, ang kanyang katawan. Pag sinabi kong iglesia, hindi ho lokal at hindi po organizational. I mean, the body of Christ. Mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Tinubos ito ng kanyang sariling dugo. Look at the scripture, Acts 20:28. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Look at the next line. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Mahal po ba ng Diyos ang kanyang iglesia? Yes. Mahalaga po ba sa Diyos ang kanyang iglesia? Yes. Mahal po ba ni Jesus ang kanyang iglesia? Yes. I believe. At kung tayo yung mga anak ng Diyos, dapat mahal natin ang iglesia ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng anumang ikasisira ng iglesia. Huwag tayong gagawa ng ikapipintas sa iglesia. Bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo, ito ay hindi makakasira sa iglesia ng Diyos. Sapagkat pinuproteksyonan ng Diyos ang kanyang iglesia at tayong mga anak ng Diyos na bahagi ng kanyang iglesia ay dapat mayroong kaisipan maging maingat sa ating pamumuhay. Na huwag mapintasan, huwag mapulaan ang magandang pangalan
ng Iglesia ng Diyos. Can you say amen? Motivation, number 1, our love for God. Motivation, our love for the church. Mahalin natin ang Iglesia. Number 3, our love for the lost. Dapat mahal natin ang mga naligaw, ang mga di mananampalataya. Mahal ng Diyos ang buong mundo. John 3:16, you know this by heart. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa lahat upang maligtas ang sanglibutan. Hindi nais ng Diyos ang sino man mapahamak. 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that any should perish. Gusto ng Diyos, marami ang maligtas. Gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Ang gusto ng Diyos, walang sino mang mapahamak. Mga kapatid, kailangan nating makita ang larawan na ito. Let me illustrate this. Have you seen a lighthouse? I'm sure you have seen a lighthouse. Isa sa mga pinakamagandang lighthouse na nakita ko ay nung kami ay nagbakasyon sa Batanes. So beautiful. Kapag tinignan mo, napakagandang pagmasdan. Pero ito po ay hindi lang isang magandang tanawin. Meron pong purpose ang lighthouse. Sa storya ng lighthouse, minsan, meron pong isang katiwala. Mayroong mga langis na ginagamit po siya upang umilaw ang lighthouse. Kapag dumilim na, kailangan lumiwanag na ang lighthouse. Meron siyang sapat na langis upang paliwanagin ang lighthouse. Isang araw, merong lumapit sa lighthouse at nasiraan ang kanyang sasakyan. Lumapit dun sa katiwala ng lighthouse, ang sabi, meron po ba kayong langis? Pwede niyo po ba ako matulungan sa aking sirang sasakyan? Sa magandang loob ng katiwala, binigyan niya ng langis, yun pong nasiraan ng sasakyan. Ang kwento na ito'y kumalat. Meron uling nasiraan ng sasakyan. Humingi sila ng langis. Ang mabuting katiwalay, nagbahagi ng langis. Kumalat ang balita na nagbibigay ng langis dun sa lighthouse. Ang mga kapitbahay ay nagpunta para sa kanilang lampara, para sa kanilang mga pang-araw-araw na pangailangan, at ang mabuting katiwalay nagbibigay ng langis sa mga nangangailangan. Very noble, magandang gawain ang magbahagi. Pero dumating ang isang araw, nagkaroon ng malakas na unos. Kailangan ng barko ang sinag ng lighthouse. Nagmamadali ang katiwala upang siguruhin ang ilaw ng lighthouse na magiging gabay ng barko na bumabagtas sa gitna ng madilim na dagat habang inahampas ng malakas na alon. Naubusan siya ng langis. Nadisgrasya ang barko at marami ang namatay. Nagkaroon ng investigasyon. Napag-alaman ng langis ay sapat, pero ginamit sa ibang paraan, kung kaya't kung kailan kailangan na po ito, hindi na po nila nagamit. Ang pagbibigay ng langis sa nasirang sasakyan, ang pagbibigay ng langis sa mga bahay na nangangailangan sa kanilang lampara ay maganda. Pero ang langis na ito hindi para sa kanila. Marami po tayong naiisip na magagandang bagay na pwede nating gawin. Pero maraming namatay ng araw na iyon dahil walang sinag ang lighthouse. The oil in that lighthouse has only one purpose: to give it away for any other purposes, no matter how noble they may seem, is absolutely unacceptable. Our best resources in the church should only be used for keeping the lighthouse of the message of grace shining so that the lost may see that light and be saved.
ang resources ng simbahan ay hindi maaring gamitin kahit saan man, gaano man ito kabuti. Dahil ang resources ng simbahan ay ibinigay lamang para natiling may sinag ang lighthouse. Dahil the only reason the church is here and not yet in heaven is to evangelize the world. Nothing more, nothing less, nothing else. Hindi po ko laban sa pagbibigay ng langis sa mga nangangailangan sa kanilang lampara. Hindi po ko laban sa pagbibigay ng langis sa mga taong nasiraan ng sasakyan. Pero sino pong naniniwala, maaari nila itong ibigay. Pero habang ibinibigay po nila ito, lumalayo ang lighthouse sa layunin kung bakit po siya itinayo. Maaring maraming makatulong para sa taong nasiraan ng sasakyan. Maaring maraming makatulong para sa mga lamparang nawalan ng langis. Pero kung kailan kailangan ng langis ng lighthouse, wala nang nakatulong. You must understand that Jesus is the lighthouse. The lighthouse is Jesus. And the light is the gospel of grace shining in this dark sea of sin. The guardian is the church. The oil is our resources. Let us not waste the oil intended only to keep the light shining in this dark sea of sin. Many will perish if we waste the resources. Gaano man kaganda ang hangarin ng ating puso, dapat isipin palagi, ang pera ng simbahan ay para abutin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. The only thing you can do here that you cannot do in heaven is evangelism. You can worship here, you can worship over there. Right? Answer me, right? Right. You can have fellowship here and you can have fellowship over there, right? Right. But you can only evangelize here and you cannot evangelize in heaven. That is why the lighthouse should know and the guardian should know better for the purpose of that lighthouse. Even as the old hymn says, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Send the light, send the light. The motivation of love. Can we read this out loud? Ready? Number 1, our love for God. Number 2, our love for the church. Number 3, our love for the lost. Everything in this life, only these 3 are forever. Lahat lilipas, ito lang pong tatlo na itong hindi. God is forever. The church is forever. The lost is forever. If they miss the light of the gospel, they will be in hell forever and forever and forever. Hindi ko alam kung anong damdamin mayroon ka. Isipin mo, ito yung kamag-anak, ito yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, asawa mo. They will be in hell forever because they miss the gospel light. Kaya itong tatlo na ito, mahalagang mahalaga. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang simbahan, mahalin natin ang mga di mananampalataya. Gawin natin lahat ng magagawa natin, maabot sila ng mensahe ng mabuting balita. Can you say amen? Amen. Palakpakan si Lord. Amen.
Authentic giving, number one, give with the right motive. Number two, authentic giving, give with the right perspective. Dapat pag magbigay, tama ang perspektibo sa buhay. Some people give with a circumstantial perspective. Ano yung circumstantial perspective? Yung kanilang giving ay weather lang. Pag maganda ang weather, magbigay. Pag maganda ang kita, magbigay. Pag walang pandemya, magbigay. Tawag dyan weather or circumstantial. I'll show you the verse. Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Whoever watches the wind will not plant. You see right there? Yung kanyang pagpa-plant ay circumstantial. Whoever watches the wind, hindi magandang hangin, hindi magandang panahon, hindi maganda ang takbo ng kumpanya, hindi maganda ang benta, hindi maganda ang circumstansya, wag muna tayong magbigay, wag muna tayong magtanim. Wag muna tayong magbigay ngayon, mahina ang kita. Circumstantial giving. Whoever looks at the cloud will not reap. Circumstantial giving is illegitimate, substandard, unauthentic kind of giving. Now, very important also to understand na ang tunay na pagbibigay dapat beyond the circumstances. I'll show you. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial. What kind of trial? The most severe trial. Not severe trial. The most severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty. What kind of poverty, my friend? Not ordinary poverty. Extreme poverty. What did they do? They welled up in rich generosity. Ano ibig sabihin ng dalawang talata na ito? Hindi nila pinayagan yung sirkumstansya ng kanilang buhay ang magdikta kung magbibigay sila o hindi. Anuman ang sirkumstansya, sapagkat alam nila ang perspective ng pagbibigay, nagbigay sila. Maaring magbabago ang amount sapagkat meron kang pinagdadaanan, pero hindi mawawala sa puso mo ang magbigay dahil alam mo ito ay mahalaga na gawain ng iyong paglilingkod. Giving out of necessity is also circumstantial. Merong mga nagbibigay dahil may pangangailangan. Kaya wala na silang hinihintay kundi may pangangailangan ba ang church? Magbigay tayo. Kung walang pangangailangan, wag muna tayo magbigay. Hintayin nating may pangangailangan. I'll show you, this is not biblical. Kapag nagbibigay ka dahil may pangangailangan lang, you are a circumstantial giver. That is not authentic giving. I'll show you the verse. 2 Corinthians 9:7, very familiar verse. I'll read it from the New King James Version. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, look at the next line, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Not grudgingly, not out of necessity. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay dahil may pangangailangan. Pag naramdaman ng pastor, ng mga membro'y nagbibigay lang dahil may pangangailangan, gagawa ang pastor ng mga pangangailangan para mapilitan ang mga membrong magbigay. That is how they would do. Kaya nakita nyo, hindi na naubos ang pangangailangan. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito. At minsan kahit hindi naman kailangan natin ito para lang ang tao magbigay. Kasi ang mindset ng mga tao, magbibigay lang kami pag mayroong pangangailangan. That is not authentic giving. Giving out of necessity is not an authentic giving. You don't give because there is a need. This is reactive. You are only reacting to the need.
Authentic giving is not reactive giving, it's a proactive giving. Wala pang pangangailangan, nagbibigay ka na, sapagkat ang pagbibigay mo ay hindi tulong, hindi donasyon, hindi kontribusyon, hindi ayuda. Bibigyan lang ng tulong pag nakita nilang hirap na. Pag hindi na kumakain, pagka hindi nakabayad ng apartment, kapag yung pastor ay nagpaparinig na, o yung pastor nagpo-post na sa Facebook, support and so on. And then the people would say, wow, matindi na pala pangailangan ng church natin. Matindi na pala pangailangan ng pastor natin. Magbigay nga tayo. That is not authentic giving. Inuulit ko, ang pagbibigay hindi kontribusyon, hindi donasyon, hindi ayuda, hindi po limos. Hindi po nangangailangan ng limos ang mga lingkod ng Diyos. Hindi nangangailangan ng limos ang iglesia ng Diyos. Binibigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay makapagbigay sapagkat it is an opportunity given to you by God. So the question is, what should be the right perspective in our giving? Let me share this with you. Number one, giving is worship. May pangangailangan man o wala, magbibigay ka, sapagkat pag nagbibigay ka, sumasamba ka sa Panginoon. Amen! Amen! You see, anong pagkakaiba ng authentic giving sa hindi authentic? Yung iba nagbibigay lang dahil may pangangailangan. Authentic giving, kahit walang pangailangan magbibigay ako, dahil nagbibigay ako, dahil ako'y sumasamba. Giving is worship. Can you say amen? Genesis 22 tells us, Abraham calls giving worship. Tinawag po ito sa Biblia ang pagsamba. Kapag nagbibigay ka ng offering, hindi ka nagbibigay ng kontribusyon, donasyon, ayuda, o limos, sumasamba ka sa Diyos. Regardless, may pangangailangan ba o wala, you are not reacting to the need. You are proactive in your worship to God. That's why giving is worship. Can you say amen? Number two, giving is an act of faith. Every time you give, you are exercising your faith. I'll show you the verse. The verse is the voice of God. 2 Corinthians chapter 8, verse 3, for I testify that they, the Macedonian churches, gave as much as they were able. Look at the next line. Everybody look at the next line. And even beyond their ability. What is that? That is faith. Beyond their ability is not natural. Beyond their ability is supernatural. That is faith. Faith is supernatural. When you give beyond your ability, you are exercising your faith because you are believing God that He will always and forever supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kapag kinukuha mo pa ang para sa Diyos, yan po'y pagdududa. Sapagkat nagdududa ka na hindi ipoprovide ng Lord ang iyong pangailangan. Pero pag ibinigay mo ang para sa Panginoon, nananampalataya ka na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Lahat ng iyong pangailangan ay pupunuan ng Panginoon. Shout amen. It is an act of faith. Number 3, giving is a privilege. Kung ganito ang perspective mo sa pagbibigay, hindi ka circumstantial. Hindi ka nakadepende sa hangin, sa weather. Hindi ka nakadepende sa ekonomiya. Ano man ang takbo ng ekonomiya, I will give. Why? It's always a privilege to give. I'll show you the verse. 2 Corinthians 8:4. They, the Macedonian churches, urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the saints. Anong tawag po nila sa giving? Privilege. Napakalaking pribilehiyo. Keep this in your mind that God can still provide even without you
or even your resources. Hindi ho umaasa ang Diyos sa iyo. Binibigyan ka lang ng Diyos ng pribilehiyo na kapag pinunuan niya ito, makasama ka sa kwento. Did you get that? Kaya ba ng Diyos gumawa ng milagro? Kaya ba ni Jesus pakainin ang 5,000 tao kahit walang 5 tinapay at 2 isda? He can. But the thing is, what a privilege. Nang isulat ang kwento ng milagrong ito, mayroong pong bata na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Binanggit ba ang pangalan ng bata? Hindi. Alam niyo kung bakit nameless boy? Sapagkat ang batang ito ay ikaw. Ako. Kahit sino ay pwedeng maging bahagi ng kwentong ito. Saan po nakarating ang kwento? Ang kwento ay nakarating sa buong mundo na pinakain ni Jesus ang 5,000 tao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Makinig. Look up here, look at my eyes. Hindi ba't ang laking saya na kapag nababasa mo ang kwentong ito, masasabi mo, ako ang batang yan. Listen up. Look up here and look at my eyes. What a beautiful story to tell. Nadala natin ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. And you can just whisper in your heart, bahagya ko ng pagkalat ng mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Can you say amen? Nabasa niyo ba sa Bible na isang basong tubig ang ibigay sa manggagawa ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan? Kahit saan makarating ang kwento ng mabuting balita, ang pribilehyo na kasali ka will always be told. Ikukwento ang kwento na yan at ang kwentong yan ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Do you understand, brothers and sisters, when I tell you this? Every time nagpupunta po kami sa mga probinsya at nakakapagbigay kami ng libreng booklet sa mga pastor, I wish you can see their eyes. They would embrace the booklets. Akap-akap nila ang booklet. Hinahalikan nila yung mga booklet. Ang sabi na matagal na naming nihintay ito. Gusto naming mabasa ito. At naibigay lang namin ng libre yan sa kanila. Sapagkat mayroon pong mga anak ng Diyos sa community na ito na nagkuha ng pribilehyo. Bishop, kasali kami dyan. Dalhin niyo ang munting kaloob na ito para mapagpala ang buong Pilipinas ng magandang mensahe ng biyaya. Shout amen! Amen. Give Him praise for that. Hallelujah to the Lamb of God. Giving is worship. Giving is an act of faith. Giving is a privilege. Number 4, giving is a commitment to the Lord. Regardless of the circumstances, as long as you are committed to the Lord, you keep on giving. No problem. Hindi ako nagbibigay sa pastor, hindi ako nagbibigay sa simbahan. Ginagamit lang ng simbahan ang aking ibinigay. Pero hindi ako nagbibigay sa kanila. Kahit sinong pastor pwede kong bigyan. Kahit saang simbahan pwede kong magbigay. So hindi ako nagbibigay sa kanila. Ibinibigay ko to dahil ako'y committed sa Panginoon. I'll show you the verse, 2 Corinthians 8:5. And they, again, the Macedonian churches, did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then, second, and then to us in keeping with God's will. Ang iyong pagbibigay ay commitment mo sa Panginoon. Nakikinabang lang ang simbahan na pinupuntahan mo. Kung saan simbahan ka mapunta, you will do the same thing. You will never change your commitment to the Lord.
Mapalad ang simbahan na napuntahan mo. Pero kung lumipat ka ng simbahan, ipagpatuloy mo ang commitment mo sapagkat yan ay hindi mo commitment sa tao. Commitment mo yan sa Panginoon sapagkat yan ay iyong commitment in your service to God. Shout amen. Commitment. The Bible says they gave themselves first to the Lord. Number 5, giving is sowing that others may reap. Sounds unfamiliar, isn't it? Ang itinuro sa inyo ng mga unang pastor at unang obispo, magtanim ka eka para ikaw ay umani. Sounds familiar. Magtanim ka para ikaw ay umani. So unfamiliar. Magtanim ka upang ang iba'y umani. Minsan, meron ako nakausap na pastor. Ang sabi niya, Bishop, kailangan kang magtanim para ikaw ay umani. Sabi ko sa kanya, Pastor, paano kung maipakita ko sa iyo sa Bible na ikaw ay magtatanim, hindi ikaw ang aani, iba ang aani. Wow, Bishop, tanda kong ito, wala yan sa Bible. Tagal ko nang nagbabasa, pag ikaw ang nagtanim, ikaw ang aani. Ipakita ko sa inyo, kayong nanonood sa broadcast, kunin nyo ang Bible ninyo at buksan, markahan ninyo, sapagkat ang iba sa inyo, baka ngayon nyo lang ito mababasa sa buong buhay ninyo, na ikaw ay nagtanim, iba ang aani. Ang pagbibigay ay pagtatanim, pero makinig, hindi para ikaw ang umani. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay nagtanim at ikaw ay umani, ang pagpapala mo ay resulta ng iyong gawa. Nagtanim ka, umani ka. Mali. Ang pagpapala natin ay hindi po premyo ng ating gawa. Ang ating pagpapala ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa akin ng isang pastor sa Bishop, hindi ka naniniwala sa principle of sowing and reaping. I do. I believe that principle with all my heart. It's a principle based on the Word of God. God Himself said that sowing and reaping will last forever. It is a principle, timeless principle. Pero under the new covenant, hindi ka nagtatanim para ikaw ang umani. Sapagkat tatapatin ko kayo, hindi nyo na kailangan umani. Sobra-sobra nang ibinigay sa inyo ng Panginoon na pagpapala at pabor. Ang gusto naman ng Panginoon, magtanim ka, parang iba'y umani. I'll give you the verse. John chapter 4, verse 37 to 38. Thus the saying, one sows, and another reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work. You have reaped the benefits of their labor. Mga kapatid, ang itinatanim natin ay hindi tayong aani. Aanihin po ito ng susunod na henerasyon. Aanihin po ito ng susunod na probinsya. Aanihin ito ng susunod na bayan. Aanihin ito ng susunod na bansa. Sapagkat ang ibinibigay mo ay magagamit po natin sa patuloy na pagkalat ng mensahe ng biyaya upang ang buong Pilipinas at ang maraming bansa ay makarinig ng mensahe ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Giving is sowing that others may reap is what we call pure love. Tunay at dalisay na pag-ibig. Dahil kung magbibigay ka para ikaw ang umani, tawag dyan paluwagan. Ang motivation mo, Lord, dami ko nang binigay, Lord, ikaw naman, Lord, ang dami ko nang binigay, ikaw naman magbigay, ang bilis mo naman makalimot.
na kaya ka nakakapagbigay dahil binigyan ka ng Lord. Kung hindi ka bibigyan ng Lord, ano naman ang ibibigay mo? Kahit nga buhay mo galing kay Lord. Yung hangin na lumalabas sa 2 butas ng iyong ilong, and lakas mong gumamit, lakas ng butas ng ilong mo. Pinababayaran ba yan ng Diyos sa'yo? Libre. Alam niyo po ba kung may bayad ang singot ng hangin, kulang ang sweldo mo? Libre. Malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, libre. Binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Libre. Yung trabaho mo, biyaya ng Lord. Yung promotion mo, biyaya ng Lord. Natulog ka gabi, nagising ka ngayon, biyaya ng Lord. Wala kang sakit, pinagpala, pinagaling ka, biyaya ng Lord. Walang bagay na mayroon tayo na hindi biyaya ng Panginoon. Lahat bigay ng Diyos. Sobra naman tayo. Sa dami ng ating natanggap, gusto mo pang umani? Ha? Sa dami-dami na binigay ng Lord sa iyo, gusto mo pang umani? Mga kapatid, sobra-sobra na binigay sa iyo ng Lord. Magtanim ka hindi para umani. Magtanim ka parang iba naman ay umani. Ang iba ay makakilala kay Lord. Ang iba ay masinagan ng liwanag ng mabuting balita. Shout amen! Dagdagan natin ang langis ng lighthouse. Suportahan natin ang mga guardians ng lighthouse upang huwag mapatid ang ilaw at sinag ng lighthouse. At marami tayong maakay sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Shout amen! Shout amen! Very important to see this. Giving is worship. Giving is an act of faith. Giving is a privilege. Giving is a commitment to the Lord. Giving is sowing that others may reap. Pwede bang basahin natin ito na malakas, sabay-sabay, umupo ng maayos, isuot ang sinturong pangkaligtasan. Pababa na po tayo, malapit na tayong magtapos. Fasten your seatbelt. Let's read them out loud. Ready? Right perspective in giving. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Think with me. With this right perspective, you don't have to be a kind of giver based on need. You don't have to necessitate your giving. No, you don't have to. Talagang kusa ang gusto mong magbigay, may pangangailangan man o wala. Mag-iba man ang ihip ng hangin, bumaba man ang sweldo ko, mawalan man ako ng trabaho, maapektuhan man ang negosyo ko, no problem. Committed ako sa Panginoon at maglilingkod ako sa Panginoon anuman ang mangyari. Shout amen. Amen. I want to worship God. I want to act on my faith. And it's a great privilege. And it is my commitment to the Lord. And I want to sow so that others may reap. I'll close with this. Number 1, give with the right motive. Number 2, give with the right perspective. Finally, number 3, give to the right ministry. Don't just give. Find the right ministry, support it through your faithful giving. I'll show you the verse. Everything should be in the Bible. Hindi pwede yung basta magbigay lang. Hindi pwede yung basta magbigay lang. O kahit kanino. At hindi rin pwede na kahit sinong lumalapit sa inyo, tumingi ng tulong, ay bigay lang kayo ng bigay. Makinig. Baka maupos ang inyong langis. At yung langis para sa lighthouse ay hindi nyo maibigay dahil kung saan-saan at kung kani-kanino nyo ibinibigay. Makinig po. Jeremiah chapter 4 verse 3. This is what the Lord says to the men of Judah and to Jerusalem. Break up your unplowed ground. What's the next line? Read the next line. 1, 2, 3. And do not
sow among thorns. Do not sow among thorns. Do not sow. So do not just sow anywhere. Don't sow among thorns. Find a good soil, sow your good seed in a good soil, give to the right ministry. Now, the easiest and fastest way to stop the spread of the wrong gospel is by not supporting it. Because if you keep on supporting the spread of the wrong gospel, patuloy nakakalat ang maling ebanghelyo. Kapag ang nagtuturo ng maling ebanghelyo ay wala ng resources, mag-stop na sila. At yun talaga ang dapat mangyari. Mag-stop na sila dahil ang ikinakalat nila ay maling gospel. Kaya ho sila patuloy na nagkakalat ng maling gospel kasi may sumusuporta. Mayroon pa silang langis. May nagbibigay ng langis sa kanila. Ang dapat mag-stop po ang spread ng wrong gospel. Kapag kumalat ang wrong gospel, humihirap ang trabaho ng mga full grace pastors to share the right gospel. Kaya in short, wag nating suportahan yun pong wrong gospel and find the right gospel and support it. And how do we know? Let me give you. These are very important to keep in our mind. The wrong gospel. Ito po ang wrong gospel. Number 1, salvation by works is a wrong gospel. Kapag nagtuturo salvation by works is a wrong gospel. Kapag nagtuturo salvation by grace plus works, it's a wrong gospel. Kapag nagtuturo sila salvation by grace minus faith is a wrong gospel. Yan, tatlo pong yan ay napakamapanganib. Yan po mga kapatid ay nagtuturo at nangangaral. Sa unang tingin ay parang binabanggit din si Jesus. Yung una dyan, gawa lang. Yung isa dyan, nagbabanggit ng biyaya pero hindi sapat ang biyaya, kailangan dagdagan ng gawa. Yung isa dyan, nagbabanggit ng biyaya, hindi na kailangan ng pananampalataya dahil di umano ayon sa kanila, dahil sa biyaya, automatic lahat ligtas na. Tanggapin mo man o hindi, maniwala ka man o hindi, ligtas na. That is a wrong gospel. Hindi yan ang gospel na tinuro ng Bible. Tama po ang maniwala, tama po ang biyaya, pero ang biyaya kailangan tanggapin sa pamagitan ng paniniwala. Can you say amen? Listen, 1, 2, 3. Do not give to spread the wrong gospel. Kapag ganyan po ang lumalapit sa inyo at humihingi ng tulong, nagtuturo ng salvation by works, salvation by grace plus works, salvation by grace minus faith, do not support. Remember what the Bible says, do not sow among thorns. Mga tinik po ito. Kailangan wag nating itanim ang atin pong binhi sa mga tinikan. Thorns. Yan po'y maling ebanghelyo. Giving to the wrong ministry, preaching the wrong gospel is unauthentic giving. It does not add up to your account. You are helping them to spread the wrong gospel. And you are making our work, preachers of full grace, very, very hard. Malaki na po may tutulong inyo sa full grace kapag tumigil kayong magsuporta sa mga nagtuturo ng maling ebanghelyo. So what is the right gospel? Let me show you. The right gospel is salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace, all the way. Basahin natin malakas, sabay-sabay. The right gospel is salvation
by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace. All the way. Give Him praise. Hallelujah. Sapat na at higit pa ang biyaya ng Diyos. 2 John verse 8 following verses. Pakinggan niyo ang mahigpit na babala ni Apostol Juan. Watch out that you do not lose what you have worked for, but that you may be rewarded fully. Ang tinutukoy po dyan, hindi salvation. You cannot lose your salvation because you did not work for it. Look at the line. That you do not lose what you have worked for. Ano lang ang pwedeng mawala? Yung pinagtrabahuhan mo. Ang kaligtasan hindi pwedeng mawala dahil hindi mo yan pinagtrabahuhan. Ang kaligtasan ay regalong bigay ng Diyos. Can you say amen? Once you are truly saved, you are forever saved because salvation is a gift. You did not get it by works. You cannot lose it by works. However, if you are not very careful with your works, what you will lose is the reward. Look at the line. Look at this. But that you may be rewarded fully. Verse 9. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Kapag mali ang turo, hindi sa Diyos. Inulit ko po, pag mali ang turo tungkol sa kaligtasan, hindi sa Diyos. Hindi ho perpekto lahat ng turo ng simbahan. Pero ang simbahan ay dapat perpekto ang turo patungkol sa kaligtasan. Maaring may mga ilang turo na hindi tayo magkakasundo-sundo. Pwede kong tanggapin yan. Basta hindi makakaapekto ng kaligtasan. I can dance with that. I can accept you with that. Provided that that teaching will not affect our eternal destiny. Makinig maigi. I'm starting to close. Ang turo ng kaligtasan ay makakaapekto ng eternal destiny ng isang tao. Yan po'y mahalaga. Look at verse 9. Anyone who runs ahead does not continue in the teaching of Christ, does not have God. Whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. Verse 10. If anyone comes to you and does not bring this teaching, what teaching? The teaching of Christ. Salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Do not take him into your house or welcome him. Ulitin natin. Anyone who comes to you does not bring this teaching, the teaching of salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Do not take him into your house or welcome him. Verse 11, look at the warning, verse 11. Anyone who welcomes him shares in his wicked work. Tinawag ng Bible ang maling turo tungkol sa kaligtasan, wicked work. That is very strong. Yung iba hindi po maingat. Bigay lang ng bigay ng pera. Dahil ang dami ng pera mo eh. Di mo alam kung saan mo ilalagay. Bigay ka lang ng bigay sa mga ministry na hindi mo chinek kung ang turo nila ay tamang gospel. Makinig. Kapag mali ang gospel, huwag mong suportahan. Dahil pag sinuportahan mo, ang sabi ni Apostol Juan, nakikibahagi ka sa kanyang masamang gawa. Wala nang pinakamasamang gawa, kundi ikalat ang maling turo na magpapahamak sa tao magpakailan-kailan pa man. A wrong ministry with a wrong gospel will stop without your support. That's why I urge you in the name of Jesus that you pray about this. Kapag ang binibigyan mo ng iyong suporta ay hindi nagtuturo ng tamang gospel, stop supporting that church. And look for a church. Look for a ministry. Look for a pastor. Look for a bishop na tama ang gospel, tama ang message. Then,
give your support. Because in doing that, you are sowing your seed into a good soil so that others may reap. Don't sow among thorns. Let's see them again. Authentic giving. I gave you the standard from the Word of God. Ito yung pamantayan. Malalaman mo kung authentic giving kapag pumasa sa tatlong pamantayan. Let's read them out loud. Ready? Sit up straight. Authentic giving. Number 1 is give with the right motive. Number 2, give with the right perspective. Number 3, give to the right ministry. The big idea is, in Christ, I am an authentic giver. Are you in Christ? So what are you? An authentic giver. Sabihin natin sabay-sabay, what is the big idea? In Christ, I am an authentic giver. Why? Because I give with the right motive, I give with the right perspective, and I give to the right ministry. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. If you want to receive Jesus and be saved, you will become an authentic giver from this day forward. But before you can become an authentic giver, you have to be in Christ. Because in Christ, you are an authentic giver. Kung nais mong tanggapin na Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas mo ang iyong dalawang kamay, mananalangin tayo ng pagtanggap. Sa lahat ng narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito. Taas po natin ang ating dalawang kamay, manalangin po tayo ng pagtanggap. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesus, hindi mo kailangan gawin ito para maligtas. Pero hinihiling ko, gawin mo ito alang-alang sa ating mga bisita. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, manalangin tayo, itaas ang dalawang kamay, sumunod sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, nakikigalak kami sa iyo. And let me just say this from our hearts here at EMI. Welcome to the family of God. So happy. So very happy for you. Praise God. Can you say amen? Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang atin pong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo.
Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa deklarasyon na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am an authentic giver. One more time. In Christ, I am an authentic giver. Yes, in Christ, we are authentic givers. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Sarito!